Guys, ako lang ba yung nanggigigil at naiinis sa blind pimple or kulob na tagyawat? Yung ang hirap niyang gamutin, ang tagal niyang mamatay, pabalik-balik lang. Tapos malaki, nakakulob siya, masakit. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Eva. And for today's topic, kung makikita niyo sa baba, yes, benzoyl peroxide na review para sa blind pimple o kulob na tagyawat. Kung sa nakaraang video ko guys na nakita nyo is pinag-usapan natin yung YOU na Korean product na para din sa pimple. Ngayon naman, pag-uusapan natin itong benzoyl peroxide. So bakit ba iba na naman ang ginamit ko? And how about dito? So i-explain ko ito ngayon. Ito palang YOU guys, kung ipakita ko sa inyo, ito yung ginamit natin sa previous na video, diba? Na sabi ko effective. Pero na-mention ko nga sa video na maganda siyang gamitin para sa mga yung maliliit na pimples. Unlike ngayon, pag-uusapan natin yung blind pimple. So actually, nalaman ko lang, sabi ko, ano bang tawag sa pimples na to? Kasi iba din naman kasi yung active pimple, guys, na malaki siya pero may mata na makikita mo na parang may nana. Or ano talaga siya, parang nasa outer layer lang siya ng, ng skin natin. Pero doon sa mga pimples, guys, na sobrang laki, tapos nakakulob, yung walang opening ba, yung kung tawagin natin, i-search sa Google, is blind pimple. Kasi nung una, hindi ko rin alam, ano bang tawag sa pimple na to, nakakainis. Meron akong nakita na cream na usually, hindi lang sa mga videos or hindi lang sa Shopee, binabasa ko rin yung mga reviews sa comment doon sa mga YouTube na reviews and tutorial. So usually sa mga nababasa ko na binibigay ng dermatologist na sobrang effective daw, ay itong ating benzoyl peroxide. So ngayon po, bibigyan ko siya ng review. At least man lang, kung makita nyo ang videong to, ay bago kayo makabili or mag-decide na bibili, is makita nyo kung ano yung mga comment ko dito, ano yung honest review ko dito. Yung last video ko kasi guys, about YOU, after a week or 2 weeks nun, lumabas na naman ang mga pimples ko. Napakaraming blind pimple na talaga siya, matagal talaga siya, masakit siya, tapos matagal siyang mawala. Tapos kung matagal akong nakatulog, is siya, parang lumalaki. Tapos pag nilalagyan ko naman siya ng YOU, nagsasubside lang siya ng kaunti, pero hindi talaga siya totally na nagda-dry. Parang gusto ko na talagang merong inumin na gamot, pero alam ko kasi na hindi pa siya ganun karami. So, parang hindi pa talaga siya pwede i-antibiotic. And hindi rin ako makakabili ng antibiotic over the counter kasi kailangan ko pang magpa-check up. So, ayun nga, nakita ko ang benzoyl peroxide, itong 5%. And nag-check ako sa Shopee, guys. Nasa siya, 400 plus, tapos plus shipping pa. So, one time, nakadaan ako sa Watson. So, bumili ako, nag-inquire ako, guys, kung magkano siya. So, ang bili ko nito is 475. So, sabi dun sa Watsons, guys, na pharmacist, meron pala nitong 10%. Siguro, mas grabe yun siya. Mas grabe yung effect niya, mas matapang. Pero 1,000 plus, kaya ito lang muna ang binili ko. Okay lang sa akin na maraming pimples, guys, basta hindi siya yung kulob or yung blind pimple kasi, guys, is nasa ilalim talaga siya ng skin. Hindi siya yung parang nakalutang lang ba na madali lang i-penetrate ng gamot. So, nung last akong nag-shoot kasi, nadagdagan, di ba, namatay. Tapos, nabuhay siya ulit, mga 3 or 2, nabuhay siya ulit, tapos nadagdagan pa hanggang umabot na sila, hanggang rumami na sila. So, nung nabili ko na siya sa Watsons, guys, ginamit ko siya kaagad pagkagabi at pagkabukas. So, ano ba yung mga napansin ko pag-apply ko sa kanya? Meron siyang reaction na medyo parang nagre-react talaga yung pimple mo, medyo makatis siya. Pero kinabukasan, nakita ko talaga yung improvement niya, na nag-effect siya. Na-observe ko na nag-start nang mag-dry yung mga yung aking blind pimples after 3 days. Pero minsan, malalagyan ko lang siya morning. Paggabi kasi, guys, tinatamad na akong maglagay kasi mapunta lang siya sa pillowcase, sa higaan, so masayang siya. Pero mas maganda talaga pag morning and evening ka maglagay. Maglagay ka lang 2 to 3 hours bago ka matulog para mag-absorb na siya dito sa ating skin bago pa man siya mapunta sa ating mga pillowcase. So kung makikita nyo po ngayon, guys, nag-dried na talaga siya, namatay na siya ang aking mga blind pimple. So ito yung before and ngayon naman ito yung after. Itong picture na pinapakita ko sa inyo ngayon. Hindi naman siya namatay kaagad after 2 days, 3 days. Pero nag-start na talaga siyang mag-dry. Pero may na-observe lang ako, guys. Hindi siya kagaya ng
itong YOU na kahit ipahid mo siya, pimple spot lang talaga siya eh. Hindi siya kagaya nito na pag ipahid mo siya sa buong mukha, hindi magda-dry or hindi ka magra-rashes. Ito siya, matapang siya guys. So make sure na kung saan yung pimple, doon nyo lang talaga i-apply. Huwag nyong iganon sa buong mukha nyo. So ganito po ang kulay ng white lang siya. Ayan. Tapos lagay natin dito. Kaunti lang siya. So, ayun lang guys ang masasabi ko dito sa benzoyl peroxide na effective talaga siya kahit sa blind pimple. Pero hindi naman magic na 2 to 3 days maging okay. Pero unlike kasi dito sa iba na effective sila pero hindi sila gumagana sa mga kulob na tagyawat. And ito naman, titipid-tipirin ko kasi hindi naman talaga ganun karami and always na lumalabas ang mga blind pimple. Though sometimes lang sila guys, pero matagal silang mawala. Meron akong ibigay sa inyo ng mga tips na ginawa ko rin na nag-work siya sa akin and baka mag-work din siya sa inyo. Kasi ang pimples naman, iba-iba kasi ang underlying cause niyan eh. It's either hormonal imbalance or masyado kang exposed sa alikabok, sa environment, sa mga bakterya, ganyan. Or depende talaga sa lifestyle mo, depende sa mga ginagamit mo. Pero ito ay mga simple tips guys na possible din na makakatulong din sa inyo. So ang ginawa ko po, of course, mag-change talaga ng pillow every week talaga ng pillowcase, hindi pillow pala, pillowcase. Kung halimbawa po, everyday kayong umaalis ng bahay kasi nagtatrabaho kayo, expose ang buhok nyo sa alikabok, mas okay twice a week kayong nag-change ng pillowcase. Pangalawa naman guys, ito talaga napansin ko na grabing nag-work siya sa akin. Bumili ako guys ng mga silk na tela para sa pillowcase ko. Ang silk kasi guys, ano siya, madulas lang siya. Kunyari kagaya ko na palagi akong dito natutulog or minsan dito, hindi talaga ako parang nakatihaya kapag natulog. So kawawa yung aking face, kaya favorite nila dito. Kahit twice a week akong mag-change ng pillowcase. Pero since dahil sa friction na palaging nag-rub sa aking face, so minsan talaga may mga lumalabas or nagbe-breakout yung mga pimples. So, bumili ako ng silk na tela at sa awa ng Diyos guys, hindi na siya dumadami yung aking mga pimples due to friction. Dati kasi mas more on dahil sa friction kaya ako nagkaka-pimples. Pangatlo is pag naghihilamos ako guys, gumagamit talaga ako ng maligamgam na water sabay sa aking facial wash. Though may mga times na nakakalimutan ko, pero sa isang week talaga, siguro mga 3 times or 4 times, nanghihilamos talaga ako ng maligamgam na water bago nag-facial wash. Next is iwas-iwas din sa mga oily na mga foods. Mag-research din kayo kung ano yung mga foods na nakakapag-trigger sa breakout ng mga pimples. Though hindi naman siya mag-effect kaagad, pero at least habang meron kayong ginagamit na mga cream nyo or mga gamot nyo, so, hindi siya maging useless kasi nga sinasabayan nyo ng healthy diet. The next one is, kailangan talaga uminom ng maraming tubig. Nakita ko din yan sa explanation ng dermatologist. Kasi nga, ganito kasi yan guys, pag kulang tayo sa tubig or hindi tayo hydrated, di ba mafe-feel natin na parang dry ang ating lips, dry ang ating skin. So, pag nafe-feel natin yung dryness guys, yung ating brain, nagko-command talaga siya na mag-release ng oil. Yun ang in-explain ng dermatologist. Kaya pala, nung time na kaming, parang 1 week or more than 1 week kaming yung aking menstruation, may mga times na tamad talaga akong umiinom ng tubig. Parang wala akong ganang umiinom ng tubig. And na-feel ko talaga nun na sobrang dry ng skin ko, pati yung lips ko. So, pag mag-release siya ng oil, guys, tapos marami ng oil and minsan pa, hindi tayo palaging nag-exfoliate sa ating skin. So, nagkakaroon ng pag-clog ng oil sa ating mga pores. Kaya nagkakaroon tayo ng breakout. Nagkakaroon tayo ng mga malalaking pimples, maraming mga active pimples or mga blind pimple. So, ang ano dyan guys is, kunyari na-feel nyo na dry ang face nyo, dry ang mga lips nyo, ang skin nyo, mag-moisturizer kayo or mag-lotion kayo sa katawan nyo, especially sa face po. Maglagay kayo ng moisturizer, maglagay kayo ng, tawag niyan, pwede naman yung mga lip balm na moisturizing para sa lips.
para hindi natin ma-feel always na dry ang ating skin. Kapag na-feel kasi natin yan, si brain magko-command na mag-release ng oil, kaya nagkakaroon tayo ng mga breakout or mga pimples. The last one guys na super important is mag-set aside tayo ng pamunas na towel or pamunas na damit para sa ating mukha. Huwag yung ginagamit natin sa ating katawan. Kasi ako minsan, yung sa yung towel para sa katawan kapag naliligo, pinupunas ko din sa mukha. Kaya mas importante talaga na mag-set aside ng ibang pamunas para sa mukha para hindi matapnan ng bakterya ang ating mukha kasi super sensitive. And ang isa din sa ina-advise ng dermatologist is always avoid touching our face kasi nga madumi talaga ang ating kamay. Alamin nyo muna ang cost ng pimples nyo bago kayo bumili ng product para dito guys, para hindi masayang ang pera nyo. So ayun lang, see you on my next vlog, and please guys, do not forget to click like and subscribe to my YouTube channel para gaganahan din akong mag-share ng mga informative videos on my next vlog. Bye!